Si Aguinaldo? Hindi. 4 na taon na mula nung huli kami magkita. Sa Hong Kong noong 1892. Nakatakas ang pamilya sa tiyak na pagkakapatapon. Siya isa ng dalubhasang manggagamot. Pero gusto pa rin niya bumalik dito. Sa aking mga mahal na magulang, mga kapatid at kaibigan, batid ko na pinagdusa ko kayo ng labis. Ngunit hindi ako nagsisisi sa lahat ng aking nagawa. At kung kinakailangan magsimula uli ako, ay gagawin ko uli ang ginawa ko. Dahil yun ang aking tungkulin. Kami nagtalo tungkol doon. Batid namin hindi na maiwasan ang himagsikan. At kung siya'y babalik, Dapat itaya ng tao ang kanyang buhay para sa kanyang tungkulin at paniniwala. pag-ibig sa tinubuang lupa. Sino kaya ang talagang nakauunawa sa tunay na kahulugan ng mga salitang iyon? Pinaninindigan ko ang lahat ng mga ideyang pinahayag ko tungkol sa kinabukasan ng aking bayan. Desidido siyang magpakamartir. Para sa swela, di ba? Makaluma sa iyong panlasa, senyor. At maluwag sa aking kaloobang mamatay para sa kanya. Nung pa may natya kung siya'y hindi na umaasa sa mga reformang patuloy na pinaglalaban ng ating mga kababayan sa Europa. Ngunit ito'y ayaw niyang aminin. Isa pa'y binabagabag pa rin siya ng kanyang konsyensya. Dahil sa nangyari sa Kalamba? Habang siya'y ligtas sa ibang bayan, inusig ang aming pamilya. Hindi namin alam kung anong delubyo ang umabot sa amin. Ako at ang aking mga bayaw ipinagtapon sa kung saang-saang isla. Sa isang iglap, lahat ng aming lupa, tahanan, bigas, lahat ay nawala. Ano pa nga ba ang katapusan ng taon-taong pandaraya at pang-aapi? Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Senyor Pasiano, sa loob ng 4 na taon ng pagkakatapon ni Pepe sa dapitan, ni minsan hindi kayo nagsulatan. Bakit to? Wala na siguro kaming masasabi pa sa isa't isa. Lahat ng binalak namin ay natupad na. Pati ang kanyang kamatayan? Tinutulik sa ako ng mapapanglaw na pangitain. Bagamat hindi ko ito pinaniniwalaan ng gusto. Sa aking kamusmusan, buo ang isip kong hindi ako aabot ng 30 taong gulang. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, hinahanda kong aking sarili para sa kamatayan. Laung-laan ang tunay kong pangalan. Ang isang bansang nangangailangan ng bayani ay hindi dapat pagwisan ng buhay. Ano hong nakakatawa? Hindi ba sabi niya, hindi na siya lalampas sa edad 30? Pues, 31 anyos na si Pepe nung siya'y bumalik mula sa Hong Kong. Kawawang Pepe. Naunsami sa kanyang pagbabalik. Ay, alam mo na nangyari. Nakialam ang kanyang mga minamahal na eswita. At sa halip na bitay, siya'y pinatapon na lamang sa dapitan. Ang inyong kataas-taasan at pinagbubunying Gobernador General ng Islas Pilipinas. Ako si Jose Rizal Mercado y Alonso.
lisensyado sa medisina at sa filosofiya at letras mula sa Universidad ng Madrid, ay magalang na nagpapahayag na ako'y pinatapon sa islang ito na hindi man lamang pinahintulutang ipagtanggol ang sarili. Hindi maaaring mamatay sa labas ng simbahan si Pepe. Kailangang iligtas ang naliligaw na kaluluwa ng dating Atenista. Ay, anong tinding pagtitiis para lamang mapalipas ang pagkainip. Mahal kong nanay, may sapat akong diversyon dito upang hindi ako mainip. Pinagkakaabalahan ko ang ilang bagay. Marami akong pasyente at marami akong ginagawang operasyon. Kung minsan, sinaswerte pa sa loto. Kung ano-ano ang kanyang pinagkaabalahan. Mga insekto, palaka, pati butiki pinaguhuli. Ngunit, sa bandang huli, tila siya ang nahuli. Nang dumating ang kanyang dulce ekstranghera. Si Josefina. Ano ang mangyayari kay Senyorito Bracken? Pagkatapos ng bitay, malamang magtungo siya rito. Kasama ang aking mga kapatid. Pakasala kaya siya ni Pepe? Hindi. Kawawan Josephine. Kay Rizal pa pumatol. Naging target tuloy ng historical chismis. Sinungaling kasi. Kinukulata kaya siya ng Rizal tungkol sa kanyang nationality. Siguro. Pero polite si Rizal eh. Suabe. Josephine, are you English or Irish? My father's Irish. Oh, English. And your mother? She's dead. Askal. Kumbaga sa aso, hindi purebred. Askal. Eh kung totoo yung storya na naging dancer daw sa isang club o cafe sa Hong Kong si Josephine nung nandun si Rizal, baka doon niya unang naispatan si Joe. At hindi sa dapitan. Baka itinable pa siya ni Rizal. Sinong dadalo sa kanya? Ikaw na lang. Baka maubusan ako ng English. Miss Bracken? Josephine? May I call you Josephine? What do you want to know? Have you been allowed to visit Senor Rizal since his detention? Tomorrow the family will see him again for the last time. But I want to see my darling Joe alone. Because the family does not like you. They're ashamed of me. Except for Senora Narcissa. She's kind to me, but the other sisters. May pagkakaila pa ba kung bakit bumalik sa dapitan ng babaeng yan? Hindi na nahiya sa eskandalo ng tangkang pagpapakamatay ng kanyang padrasto. Yora Maria,
Likas yata sa mga babaeng banyaga ang pagiging walang hiya. Miss Bracken, you are a disgraceful woman. They say in my face that I'm a disgraceful woman because I'm not married to Joe. They accuse me of spying for the friars. They think I was sent to Darpetan to seduce Joe into marrying me. Is this true? Even if it were true, how could the friars be sure that Joe would fall for me? What kind of life awaits me, Dr. Rizal? Should I take care of an old blind man forever? I have no money. But now's the time he needs you. You don't know what kind of man he is. Let me stay. Let me stay with you. Well, Senor Rizal always had a preference for white meat. What are you saying? That is so vulgar. Joe is not a vulgar man. Josephine, I don't care what they say. Joe wanted to marry me. The first time I left Darpetan, I was carrying a letter for his mother. Pinakamamahal kong nanay. Ang may dala ng liham na ito ay si Señorita Josephine Leopoldine Taufer Joe wanted her permission to marry me. na nakatakda ko ng pakasalan. Mangyari pa ako inyong pahihintulutan. Did she give it? Yes, You wish to live with us? if I may, but only for a short while. I wish to return to Darpetan. Nanay, anong gagawin natin? Babalik daw sa dapitan ng kiring ito. Trinidad! The fact is, he didn't marry you. You just lived together and had a child. Yes, but that didn't help. Die. He referred to certain problems in that letter. What did he mean by that?